Maraming salamat, Brother Jeff. At a blessed Friday to everyone. Blessed Friday. Good afternoon. And I'd like to thank the Lord for the opportunity to give you the message of the Lord. Thank you for the opportunity given by our pastor in charge, Brother Ray. And gusto ko rin i-welcome yung other elders from NCCM, Brother Paul, from TCI, JCF, Brother Bobby, and from the brethren from NCCM family, TCI, GCF, Qatar, and thank you also for nagbisita tayo ng landlord ko, si Brother Lester from King's Revival Church with Brother Alan. And also we wanted to welcome the youth missionary pastor from every nation, Brother John David. And to all of us, a blessed 9th anniversary. Purihin ang Panginoon. Are you thankful, brothers and sisters? Yes. Bakit malungkot kayo? Are you blessed? Yes. Nakalimutan ko. I'd like also to welcome one of the elder in NCCM, Brother Jun Sunga. Baka may magtampo sa akin. Sino po ba hindi natin nabate? And also to those brethren from Philippines na kababalik lang ng Doha, the Saracho family and Sister Joy. Hindi po tayo magugutom. And let's pray that there will be miracle. Kapag binanggit yung miracle dito sa GCF, sa NCCM, sa PCI, ibig sabihin, may klila yung message. So if there will be a short message, it is indeed a miracle. Hello? Hi. Can you say to your seatmate, left and right, behind you, in front of you? How are you, brothers and sisters? Sabihin mo rin yan. And I pray from 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hango po yan sa English Standard Version. Para magkaroon po tayo ng konting idea, what is 1 and 2 Timothy? 1 and 2 Timothy are part of the pastoral epistle, including Titus. This book was written by Paul while in prison. Timothy was shepherding a church in Ephesus. Thus, Paul gave him instruction regarding the role of a shepherd. So dahil si Timothy, he is a young pastor, young leader, galing sa kanyang mentor na si Pablo, kaya po naisulat ang libro ng 1 and 2 Timothy. Timothy, a young believer he met in Lystra. Timothy became his closest disciple, his son in the faith. Because the church in Ephesus was being threatened by people who were leading believers astray. So may problema
na nai-encounter sila Timoteo. May mga leaders ng iglesia sa panahon nila na ito'y nagpapahamak. So they need more shepherds like Timothy. Timothy's task was to help them become more independent and persevere despite hardship. Kayo po ba ay nakakaranas ng hardship? Nakakaranas ng sufferings? Kayo ba ay bata pa sa pananampalataya? Bata pa na mga tumatayong leader ng iglesia? Yan po yung konting background ng ating pag-aaralan sa aklat ng 2 Timothy. At bago po tayo magpatuloy, tayo po tumayong lahat at idulog natin ito sa panalangin. Panginoong Yesus, kami ay nagpupurit ng papasalamat. Ikaw ang siyang dakila at ikaw ang siyang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. Ikaw din ang karapat-dapat na aming ipapahayag sa mga pagkakataon nito. Dalangin namin na ang inyong banal na Espiritu ang siyang magbukas sa aming puso't isipan, mangusap sa bawat isa sa amin, upang maunawaan namin ang mensahe na dadalhin ninyo sa bawat isa sa amin sa pagkakataon ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Itago mo, Panginoon, ang inyong lingkod sa inyong likuran. At ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang marinig, at ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Iisang versikulo, 2 Timothy chapter 1:7. Standing firm in the faith. Ano-ano kaya ang para sa isang Kristiyano, sa isang naglilingkod sa Diyos, papaano tayo tatayong matatag sa ating pananampalataya? Naitanong na po ba natin? Maigi naman na, actually, I invited some colleagues from the office. May mga Indian, kaya nga lang nag-message a while ago na nasira ang kanilang sasakyan. I invited also one of my colleague. He's a Lebanese Christian. Another Indian colleague in our company, Al-Mufta. Pero hindi ko sila nakita. Kaya pwede tayong magtagalog. Para mas maunawaan natin. So, paano tayo magiging matatag, magpapatuloy sa ating pananampalataya? 3 puntos. Keep the faith in Christ. This is my first time to conceal na mas maaga ang 3 puntos. At ang pangalawa, share the gospel of Christ. At ang pangatlo, walk in the Spirit of Christ. So, paano tayo magiging matatag, natatayo sa ating pananampalataya? Keep the faith in Christ. Share the gospel of Christ. Walk in the Spirit of Christ. Diyan po iikot ang mensahe ng Diyos sa sandaling ito. Keep the faith in Christ. Standing firm without faith in Christ will find strength in human principle. Kung ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa ating Panginoong Jesucristo, ang magiging prinsipyo natin ay galing hango sa human principle. Kaya sabi diyan, standing firm without faith in Christ will find strength in human principles. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Sulat po yan ni Isaiah. If you are not firm in the faith,
you will not be firm at all. Kung ang isang Kristiyano, isang lingkod ng Diyos, isang mananampalataya, at ang kanyang pananampalataya ay hindi nakaugat, nakarooted sa ating Panginoong Jesucristo, ang magiging prinsipyo natin nakabase sa tao. At kung hindi yan ang basihan ng ating pagiging matatag, yung pananampalataya kay Kristo Jesus, sabi ni Isaiah, you will not be firm at all. Do you agree, brothers and sisters? Sabihin mo sa katabi mo, faith in Christ. To be firm in the faith, we need to keep the faith in Jesus Christ. Para maging firm ang ating pananampalataya, kinakailangang maging firm ang ating pananampalataya, walang iba kundi sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi sa tao, hindi sa human principles, hindi sa bagay na nakikita natin dito sa lupa, hindi rin sa ating mga emosyon. At kaakibat niyan, ng pag-keep natin ang pananampalataya, it involves patience. Sabihin natin sa atin, mga katabi, patience. Hindi tayo aalis sa 2 Timothy chapter 1. Dahil sa verse 3, sabi niya, as I remember you constantly in my prayers, night and day, verse 4, as I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy. So, para magpatuloy tayo, maging matatag sa ating pananampalataya, may kaakibat ito ng patience. Ang sabi ni Pablo, I remember you constantly in my prayers, night and day. Tuloy-tuloy ang kanyang pananampalataya. Para maging matatag ang kanyang pananampalataya, siya'y nananalangin para sa mga kapatiran, katulad ni Timoteo. Kaya sabi diyan, I remember you constantly. Constantly. Hindi kung kailan lamang may free time siya. Hindi lamang kung kailan na free siya. Or hindi siya masyadong busy. But he remember to pray constantly. At ang sabi dyan, night and day. As I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy. So keeping the faith in Christ, to be firm in the faith, it involves patience. Sabi nga nila, patience is a virtue. Right? Sabihin mo sa katabi mo, patience. Nung mga kabataan ko, kulang ako sa pasensya. Kaya naiinitin ako, ang ulo ko. May mga tao kasi na gusto nila may resulta kaagad. At kung hindi nagkakaroon ng resulta, disappointed sila. Kasi gusto natin nagmamadali. Pero sa ating pananampalataya, para ito magpatuloy na maging matatag, kinakailangan ng patience. Are you with me, brothers and sisters? Amen. To keep the faith in Christ, it involves focus. Sabihin mo sa katabi mo, focus. Focus. Ayon sa sulat ni Pablo kay Timoteo, sa verse 13,
follow the pattern of the sound words that you have heard from me. Follow. To keep the faith in Christ, we need focus. Kadalasan, tayong mga tao, madalas tayo na out of focus, lalo sa social media. Marami nang pinagkakabalahan ang tao sa panahon ngayon. Kaya tuloy, kung ano-ano ang kanilang napupuntahan, kung ano-ano ang kanilang natutunguhan. Ang iba sa kanila ay nawawala sa pananampalataya. Hindi nagtagal sa pananampalataya. To keep the faith in Jesus Christ, we need to have a focus. Kaya sabi dyan ni Pablo, follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith and love that are in Jesus Christ. So, kung parang matuto tayong maging firm sa ating pananampalataya, we have to keep the faith in Jesus Christ. Sino nakakakilala sa kanila? Gary V. Si Gary V. At ang kanyang may bahay na si Angeli. Habang ginagawa ko ang mensahe na ito, maraming mga inputs na ipinagkakaloob ang Diyos. At na-encounter ko sila. Ang sabi ni Angeli, ang asawa ni Gary Valenciano, I have to focus on Christ because if I focus on Gary, I will sink. She said this with trembling. Alam naman natin ang kalagayan ni Mr. Gary V na siya ay nagtitake ng insulin, mataas ang kanyang blood sugar. Sumikat siya around late 80s. At ilang beses na siya na halos mamatay na sa kalagayan dahil sa mataas na blood sugar. So bilang may bahay, sabi ni Miss Angeli, sabi niya sa photo, I wanted to live my marriage for about 150 times. Ganun kadali, ganun katagal, ganun karami. Pero kung ang kanyang pag-asa, ang kanyang pananampalataya ay nakafocus lamang kay Mr. Gary V, mahuhulog siya, madadapa siya, at baka hindi na siya makaahon. Mga kapatid, kaya kung gusto nating maging matatag sa ating pananampalataya, keep the faith in Jesus Christ, but it needs patience and focus. Amen. Sa New King James Version, ang 2 Timothy chapter 1, verse 13, sabi dyan, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in the faith and love which are in Christ Jesus. Pag sinabing hold fast, kinakailangan ng focus. Kinakailangan isis mo yan. Di ba pag sinabing keep, ano ibig sabihin ng keep? Hindi itago, kundi hawakan ng may pag-iingat. Ingatan. May narinig ako lately na sabi ng isang Kristiyano, hindi daw siya obvious na Christian. Hello? Are you an obvious Christian, brothers and sisters? Nagulat ako sa akin narinig. Kuya, hindi lang ako halatang born again. Pero siyempre, may mga rason siya.
At nakakalungkot na sa isang Kristiyano, maririnig mo na hindi lang masasabi niya na hindi siya obvious na born again Christian. We don't want to be judgmental, pero sa isang banda, magkakaroon ka ng kalungkutan. Kaya tamang-tama yung mensahe ngayon na paalala. To keep the faith in Jesus Christ, we need to hold fast, to seize it. We need focus. Kinakailangan doon ka lang nakatingin. Kaya sabi dyan, hold fast. Sa 1 Corinthians chapter 15, 2, by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you. Kinakailangan ng focus ang nais ni Pablo kay Timoteo doon sa kanyang mga isinulat, mga itinuro. Patungkol sa Ibanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto nating maging matatag sa ating pananampalataya, patience. Huwag ka kaagad susuko, kapatid. For how many times? For 20 years, 23 years in Doha, sa ministry, lalo sa worship team, how many times na nagsabi na rin ako na, pahinga muna ako. It is good to take some rest. Pero yung umalis sa ministeryo, then that is not really good. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aalis sa gawain ng Diyos. Huwag kang mapapagod, sabihin mo. Sapagkat, kung gusto mong maging matatag sa pananampalataya, we need patience. We need focus. Amen. Amen. Faith involves waiting on God's timing, like a watchman standing firm on his post. Alam niyo po ba sa lumang tipan na may guardhouse yan, parang guardhouse. Sa kaharian, katulad ng kaharian ni Haring David, sa bawat anggulo niyan, may mga poste dyan, may nagbabantay. At ang tawag dyan, watchman. So faith involves waiting on God's timing. Matyaga sila. 24 hours. Parang security guard. Walang security guard na patulog-tulog. Kasi pag nakita ka ng manager mo, baka tanggalin ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tutulog-tulog. We need to wait upon the Lord. We need to wait on God's timing, like a watchman standing from his post. Kaya it needs patience. It needs focus. Second point, to keep our faith firm, we need to share the gospel of Jesus Christ. Why? Parang ironic, ano? Kung gusto nating maging firm, maging matatag sa ating pananampalataya, bakit share the gospel? Na alam naman natin, na kapag mag-share tayo ng Ebanghelyo ni Kristo, naandiyan dyan ang napakaraming pagsubok. Hello? Kaya nga marami ang umaalis sa iglesia. Marami ang nagre-resign. Marami ang umaayaw sa ministry. Then, how come we need to stand firm in our faith, and yet Paul is saying, share the gospel of Jesus Christ. How come? It's so ironic. Kaya maraming mga Kristiyano magsasabi na lang, pahinga na lang muna ako.
napagod sa ministry. Well, anong gusto natin? Magkaroon tayo ng maraming pagsubok, problema dito sa mundo? Or mas gusto nating magkaroon ng problema at subukin tayo while we are serving the Lord? That's for eternity. Ang buhay natin dito ay pansamantala lang. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, para maging matatag ang ating pananampalataya, we need to share the gospel of Jesus Christ. Kung may pagsubok man, at least, binabatikos ka dahil sa gloria ng ating Panginoon. Kaya sabi dyan ni Pablo, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord. Pag sinabing testimony, pag sinabing do not be ashamed galing kay Pablo, at pag nabasa natin about share in sufferings, nangangahulugan lamang na siya ay nagpapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo, do not be ashamed of the testimony about our Lord. Kapag nag-share tayo ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, ng gospel, nagpapahayag tayo ng kabutihan ng Diyos. Nagpapahayag tayo ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ng pagliligtas. At kung batikusin naman tayo, subukin man tayo, sabi dyan ni Pablo, at least, nagiging bahagi tayo ng sufferings ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So to share the gospel of Christ, dalawang subpoints again. Why? Why do we need to share the gospel of Jesus Christ? Because that's the drawing power of God. Sabi sa verse 9, hindi tayo alis doon, 2 Timothy chapter 1, who saved us and called us. So when we share the gospel of Christ, kinakailangan nating mag-share ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo para maging matatag tayo sa pananampalataya. Brothers and sisters, hindi tayo magiging matatag kung nasa bahay ka lang. Hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya kung patuloy nating sikreto ang pagiging born again natin, hindi halata. Hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya kung hindi natin bubuksan ang ating mga bibig at hindi tayo mag-i-invite. Hello? Are you there? Hindi tayo magiging matatag sa pananampalataya kung umuupo lamang tayo sa loob ng iglesia tuwing Friday, tuwing Linggo. Hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya kung hindi tayo magpa-participate sa gawain sa loob ng iglesia. Sabihin mo sa katabi mo, makibahagi tayo sa gawain ng Panginoon sa loob ng iglesia. So to be firm in the faith, we need to share the gospel of Christ. Why? Because that's the drawing power of God para tumawag sa bawat isa sa atin. Hindi pupunta ang bawat isa sa atin dito kung walang mag-i-invite. Tama? Hindi pupunta si Brother Lester dito, na landlord ko, kung hindi ko siya i-invite. At kung sikreto yung aking pagiging Kristiyano. Hindi pupunta si Brother Dave dito, kung hindi ko siya i-invite, hindi ko siya yayayain. Kaya kung gusto nating maging matatag ang ating pananampalataya, magiging matatag ang ating pananampalataya, share Jesus Christ. Invite people because that's the drawing power of God. The gospel of Jesus Christ is the drawing power to call people.
Gusto nyo ba na kayo lang ang maligtas? Sabi sa verse 9, who saved us and called us for what? To a holy living. To a holy calling. Kaya kung gusto mong maging matatag sa pananampalataya, share the gospel of Christ and ready to face sufferings, trials, yung pag-aalipusta. Kaya sabi ni Pablo, he is not ashamed. Hindi niya ikinakahiya. Sa Romans chapter 8, sulat ni Pablo, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Because the gospel of Jesus Christ is the drawing power to call people. Kaya, para tayo lumago sa pananampalataya, maging matatag. Hindi seasonal Christian, hindi seasonal faith. Kinakailangan nating magpahayag ng mabuting balita. I thank the Lord for the life of Brother Johnny. Yung mga kasama niya sa praise and worship team ay kanyang naisama dito sa iglesia. Without Brother Johnny, of course, ginamit siya ng Panginoon, hindi makukumpleto rin ang ating worship team. And that's one way of sharing Christ. That's one way of sharing the gospel of Jesus Christ. Kaya for how many years, naalala namin, nung una kaming nagkita, 9 years ago, 10 years ago, nabuo yung katagang, inutusan ka lang ng nanay mo, bumili ng suka. And yet, since then, now we're 9 years, ay nakikita natin siya that he is involved in the ministry of the Lord. So share the gospel of Jesus Christ. Huwag kang mahiya, kapatid. Walang dapat ikahiya. Kaya sabi ni Pablo, I am not ashamed. Kahit alipustain siya. Kahit ang buong bayan, kina-cancel culture siya. Na napag-aralan natin yan sa Book of Acts. Binabati ko siya. Kinukulong. Hinahamak. Pero patuloy pa rin siya na nagpapahayag ng mabuting balita. At yan ang nagpatatag ng kanyang pananampalataya. Share the gospel of Christ because that's the power of God for salvation. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang kapangyarihan ng Diyos para ang isang tao ay maligtas. Kaya kung gusto natin maging matatag, let's continue to share the gospel of Jesus Christ. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Amen? Kaya sabi dyan, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, His prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. So itong gospel na ito'y kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Kaya sabi dyan sa Romans chapter 1, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Sa panahon natin ngayon, maraming ugong-ugong na giyera. At ito, ang tamang panahon that we should share the gospel of Jesus Christ.
Hindi natin alam ang posibleng mangyari. Ang China gustong sakupin ang Taiwan. Ang Ukraine ay patuloy na sinasakop ng Russia. If you are aware, at this very moment, sa Iran ay nagkakagulo. Last week lamang, sinakop at inuli ang presidente ng Venezuela, ng Amerika. At kagabi, habang nakikinig ako ng balita sa YouTube, maaaring gusto ring sakupin ni Trump ang Greenland. And this is a European nation. Ang sabi ng Biblia, bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, lalaganap ang mabuting balita. Kaya brothers and sisters, kung gusto natin maging matatag sa ating pananampalataya, let's continue to share the gospel of Jesus Christ. Huwag tayong makomportable dahil lamang gusto nating maging komportable ang buhay natin dito sa lupa. When we are sharing the gospel, nag-i-invest tayo sa makalangit na bagay. Makuha man natin ang lahat ng bagay dito sa lupa, kung mamamatay ang bawat isa sa atin, wala tayong dadalhin. So it is better to invest for the glory of God. So to be firm in the faith, we need to share the gospel of Jesus Christ. Kaya dyan, sa verse 7, for God save us a spirit not of fear but of power. Contextually, sa 2 Timothy chapter 1, yung power na yan is the power of God, and that's the gospel. So yung power na yan, that's the power of God. Yung power of God na yan, yung gospel. Kaya pag sinabing, I am not ashamed, I think for 3 times, binanggit dyan ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. Dahil bata lang na leader si Timoteo, so he needs to encourage at ipaalala sa kanya para maging matatag siya sa pananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos, which is the gospel, sapagkat yun ang nakapagliligtas. And that's the drawing power of God. In Acts 2, verse 39, for the promise is for you and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord, our God, calls to Himself. Kaya patuloy na tumatawag ang Diyos. And that's why the gospel is the drawing power of God. Siya yung tumatawag. Walang tatawagin. Wala tayo ngayon kung walang nagpahayag sa atin. Right? Wala tayo ngayon sa Panginoon at wala tayo sa iglesia ngayon dito kung walang nag-invite sa atin at nagbahagi ng mabuting balita. Hindi tayo maliligtas kung walang nagpahayag sa atin. Sino rito yung nag-i-invite? Taas nga ang kamay. Sino nag-i-invite sa atin? Office mates, family. Naranasan niyo ba na i-turn down kayo? Sa sobrang dami na hindi sila dumadalo kahit anong invitation mo. Pero brothers and sisters, continue to stand firm. Huwag kayong magsasawa. Kasi baka balang araw, dadalo rin yan. Amen? Kaya nga, it involves patience. Hello? So, pwede nating isama sa New Year's resolution natin. Kinakailangan ko, Lord, para maging matatag ako sa pananampalataya, kinakailangan ko ng pasensya. Kinakailangan mag-invite ako. Because the gospel, sharing the gospel of Jesus Christ, is the drawing power of God.
And this is the power of God for salvation. Kaya patuloy na tumatawag ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga ng iba, there's no sitting ministry in the church. Pipiliin ba natin na nakaupo lamang tayo? Or sitting pretty? Pipiliin ba natin na every Friday lamang tayo ginagamit ng Diyos? Pipiliin ba natin na maghihintay lang lamang tayo kung kailan tayo magpapagamit sa Panginoon? So to be firm in the faith, we need to walk in the Spirit of Christ. Sabihin natin sa ating katabi, walk in the Spirit. Sa paglalakad, ang naayon sa pangunguna ng banal na Espiritu, kinakailangan nating, ang ibig sabihin lamang, we need to rely sa banal na Espiritu. So rely on the divine enablement that comes from the Holy Spirit. So to be firm in the faith, we need to walk in the Spirit. We need to rely on the divine enablement. Bakit ko nasabi? Sa verse 7 ng ating verse. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Ang isang mananampalataya, kung gusto niyang lumago siya sa kanyang pananampalataya, kung gusto niyang maging matatag siya sa pananampalataya, we need to rely sa pangunguna ng banal na Espiritu. Because the Holy Spirit, if we rely in the Holy Spirit, because He is the one who enables us to overcome the world. Hindi sa ating sariling kakayahan. Kaya sabi diyan ni Pablo kay Timoteo, God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. ESV translation. So kung hindi mo kayang magmahal ng kapatid mo, ng isang tao, maybe you are relying on your own self. Kung hindi natin kayang magpatawad sa kapatid na nagkasala sa atin, maybe we're still relying sa atin at hindi sa banal na Espiritu. Because when we rely in the Spirit, we rely on the divine enablement of God. Kaya sabi dyan, God gave us a spirit not of fear, but of power and love. Way back 2002, kasama ko si Brother June sa worship team. Umiiyak ako at that time. Kasi ang hirap makisama sa worship team. Imagine, yung worship team member is more than 30 plus. Iba-ibang ugali. Iba-ibang style. Merong perfectionist, merong bugnutin, merong kulang sa pasensya, merong papansin. Kaya ilang beses din ako nag-attempt na ayoko na at umiiyak ako sa Panginoon, Lord, bakit ako narito sa sitwasyon na ito? Worship team pa naman. Yung mapagsabihan ka lang, nagre-react ka na.
Sabi ko sa Panginoon, prayer ko noon, honestly, this is my prayer. Lord, pwede mo ba silang baguhin? Ang selfish ko, no? Na dapat, ang prayer natin, Lord, baguhin mo ko. Pero ang prayer ko at that time, Lord, pwede ba baguhin mo sila? Tapos, ipinaunawa sa akin ng Diyos, Joben. I think, 29 years old lang ako at that time, nung dumating ako ng Doha. Joben, 30 plus kayo sa sa worship team. Pagpalagay natin, sa isang buwan, isang tao lang ang pwedeng magbago. 30 plus kayo. So, that's 30 months. Kaya, ang pinaunawa ng Diyos, Joben, ikaw ang siyang binabago ko. Mas simple. Kasi pag ikaw ang binago ko, magbabago yung pananaw mo sa mga kasama mo sa worship team, sa mga kapatid mo sa Panginoon. Pero kung maghihintay ka na isa-isa babaguin, baka pumuti na ang balbas mo at ang buhok mo. Hindi pa tapos na baguhin ang mga kasama mo sa worship team. Kaya, to be firm in the faith, we need to walk in the Spirit. Meaning, we need to rely on the divine enablement through the help of the Holy Spirit. Hindi lang talaga natin kaya. Hindi madali ang magmahal ng ibang tao. Hindi madali ang magpatawad sa taong nakasakit sa iyo ng damdamin. Hindi madali na kahit sinaktan ka na, sugat-sugat ka na, duguan ka na, hindi madali na ikaw pa rin ang lalapit. Bro, sis, kamusta ka? Hindi madali. So to be firm in our faith, we need to rely on the divine enablement. Sabi diyan, a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Bakit sinabi ni Pablo kay Timoteo, love and self-control? Why love and self-control? Dahil bata nga siya na pastor, alam mo naman pag medyo bata-bata ka pa, di ba? Madali tayong madala ng kung ano-ano. So, the reason why Paul wrote this thing kay Timoteo, because he wanted to combat fear and timidity. Kaya sabi diyan, God gave us a spirit not of fear. So dahil bata siya, gusto niyang mapagtagumpayan niya ito na hindi siya dapat matakot at kinakailangan niya ng self-control. Ewan ko lang si Brother Dave because he is a missionary youth pastor sa Every Nation. For sure, lahat tayo may takot. Being a missionary, papadala ka sa Afghanistan, sa China. Ewan ko, kung mababaw ang iyong pananampalataya, ewan ko baka hindi ka umatras. Lately lang, naranasan natin na ang bawat iglesia na walang permit ay may papasok na pulis para hulihin ang mga Kristiyano dito sa Doha. Pero praise the Lord, we continue in our faith. At nagpapakita lamang yan that we are firm in our faith. Amen? So sa Galatians, kung mababasa ninyo yung love and self-control, di ba, it talks about the fruit of the Holy Spirit. So to be firm in our faith, we need to walk in the Spirit of Jesus Christ. At ang isang taong matatag sa kanyang pananampalataya
ito ay visible na makikita ang bunga ng banal na Espiritu. Sabi dyan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Mga kapatid, nakikita ba, visible ba ang bunga ng banal na Espiritu sa atin? Kung visible yan, then your faith is already firm in the Lord. To walk in the Spirit, meaning to rely on the divine protection of God. Parang pag sinabi mong walk in the Spirit, kasi di ba yung walk, it's a verb. So, paano ka lalakad? Paano mo gagawin yun? Nangangahulugan lamang na we need faith. Kaya sabi dyan, rely. Hayaan mo na ang banal na Espiritu sapagkat siya yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na mahalin ang kapatid mo na kahit hindi ito kaibig-ibig. When we say walk in the Spirit, we need to rely. Panghawakan mo na ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon. Iingatan ang bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, iingatan tayo ng Diyos. Magpatuloy lamang tayo manampalataya. So, rely on the divine protection. Kaya sabi sa verse 14, 2 Timothy 1, by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. So, wala talaga tayong kakayahan. Kinakailangan lamang natin na mag-rely sa banal na Espiritu. Hindi natin kayang maging matatag. Hindi natin kayang gawin yung mga mahihirap gawin. Pero we really need to do it kung gusto nating maging matatag sa ating pananampalataya. So rely on the divine protection. Kaya kinakailangan natin lumakad ng naayon sa banal na Espiritu. By the Holy Spirit, hindi by me. Dahil wala tayong kakayahan na ingatan ang ating pananampalataya. Na ingatan ang ministeryo na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ano-ano ang mga ministeryo na ibinigay sa iyo ng Diyos? Patuloy tayong mag-rely sa pagkilos ng banal na Espiritu. So sa Acts 16, nung inaaral natin ang Book of Acts, nalaman natin na maraming pagkakataon na si Pablo ay ginabayan ng banal na Espiritu. Kaya sabi dyan sa Acts 16, and they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. So gusto na nilang pumunta dun sa lugar na yon. Pero sabi ng banal na Espiritu kay Pablo, no. Wag. Sa verse 7, and when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So being an apostle, matatag sa pananampalataya na nagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo, nagpapakita lamang na siya ay nagre-rely
sa leading ng banal na espiritu. Kaya, kung gusto nating magpatuloy na maging matatag sa pananampalataya, walk in the Spirit. Rely in the Spirit of God. Is there really a miracle? To recap, to stand firm in the faith, we need to keep the faith in Jesus Christ. And while keeping that faith in Jesus Christ, it involves patience and focus. To stand firm in the faith, we need to share the gospel of Jesus Christ, because that's the drawing power of God. Yan ang tumatawag sa bawat isa. We need to share the gospel of Jesus Christ because that's the power of God for salvation. Kaya nga sabi dyan hindi niya tayo binigyan ng spirit of fear, but of power. So, to stand firm in our faith, we need to walk in the Spirit of Christ. When we say walk, we need to rely for us, for God to enable us, although it is impossible sometimes. But when we walk and rely in the Spirit of Christ, God will enable us, even though it's impossible. Kahit bata pa si Timoteo, it is impossible. That's why Paul admonishing Timothy to stand firm in the faith and rely in the Spirit of Jesus Christ. To stand firm in the faith, we need also to rely, because through that, we will experience God's protection. Iingatan niya tayo hanggang sa matapos natin ang kanyang nais ipagawa. Maraming taon na maraming pastor na nagsasabi sa akin, Brother Joben, bakit hindi ka na umuwi? Dapat ang mag-asawa sama-sama. Ang lagi kong sinasagot, depende yan sa Panginoon. At yung depende na yan, 23 years na lumipas. Tinatanong pa rin ako ng mga pastor na ito, kailan ka uuwi? Ang sagot ko, it is not me to decide, but it is God. Kung tayo man ay magdidesisyon, pero kung gusto ng Diyos na dito ka pa rin, we have to follow God. Mahirap man ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, nakaranas man ng iba't ibang pagsubok sa kumpanya, ang laging katwiran ay binibigay sa akin ng Diyos. Kapag niloob ng Diyos na dito ka, Joben, sa Qatar, kahit ang hari, ang emir ng Qatar, ay walang magagawa. Amen? Because that's the will of God. He is the King of Kings and Lord of Lords. Pero, kung pasaway ka, Joben, pasaway tayo ng mga Kristiyano dito, kahit anong gusto natin, pero isinasara na ng Diyos ang Qatar para sa iyo, wala tayong magagawa. Marami na rin tayong mga kapatiran sa iglesia na nakita natin na pinauwi na sila ng Diyos.
Pero as long that we rely in the Spirit of Christ, we want to share the gospel of Jesus Christ, at nagpapagamit tayo, nananatili tayo hanggat nais ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kahit ang sarado na pintuan, pero kapag binuksan ito ng Diyos, walang sino mang pwedeng magsara. Pero kung ang bukas na pintuan, opportunity sa iyo, kahit gusto mong magstay, pero kung ayaw na ng Diyos, wala tayong magagawa kundi uuwi na talaga. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you blessed, brothers and sisters? Amen. Is your faith firm? Kamusta tayo, mga kapatid? Or baka hanggang ngayon, we are undecided. Or baka hanggang ngayon, hindi ka obvious na born again Christian. Katulad ng narinig ko at kinuwento ko kanina. Dapat obvious. Hindi man tayo perfecto, pero dapat nakikita sa atin. Hindi dapat natin itinatago. Why? Because we are the light of the world. Ang ilaw, yung lampara, kandila, hindi yan nilalagay sa ilalim ng mesa, kundi sa taas. Di ba kapag naglalakad tayo sa probinsya, yung sulot, tinataas natin, para makikita natin ang daanan. Para nakikita rin tayo ng makakasalubong. Hindi yan tinatago. At kung gusto nating maging matatag sa ating pananampalataya, we need to stand firm. We need to go on. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa kabutihan mo. Salamat sa mensahe. Salamat sa banal na Espiritu na nagpaunawa sa amin. Hindi namin kayang magkumbinsi ng bawat isa at magpaunawa sa bawat isa sa amin sa mga nakikinig. Pero naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lang ang siyang pwedeng magpaunawa sa amin at para maisapamuhay namin ang mensahe na ito na narinig namin. Dalahin ko, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat puso at individual na naririto. At baguhin mo, patuloy mong baguhin ang bawat isa sa amin. At hanggang sa ma-reach namin, Lord, na maging matatag ang aming pananampalataya kay Kristo Jesus. At para mapanatili ang katatagan na yan, kinakailangan namin magbahagi ng mabuting balita. Kinakailangan namin ng pasensya. Kinakailangan namin ng focus. At kinakailangan namin lumakad na ayon sa banal na Espiritu. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa inyo ang mataas na papuri. And this we ask in Jesus' name. Amen. Amen.